Oh, Colonel, ikaw yung ito sasabihin ko nga sa kanila, hindi ka naging PNP chief pero talagang sa ground ka. You conduct police operations, etc. And I think you have an admission under oath that you interpreted the word neutralization as not naman siguro meaning to kill but as including the possibility of killing. Sige, just explain to us ano yung ibig niyo sabihin. Good afternoon to, Mr. Chair, sa lahat. Good afternoon. Sa akin naman, as an operatives, matagal sa non-commissioned officer, ang sa amin, Your Honor, ang pag-intindi, pag may neutralization, may report pagkatapos ng trabaho sa status. So, neutralized, then the remarks is nahuli or namatay. Not totally, sa interpretation namin, na nakalagay dyan neutralization, patayin. Magtrabaho lang to stop anything as long as illegal. So sa remarks, so nakalagay na doon ang specification. Nahuli, nandoon, final sa court ang complaint at saka namatay, Your Honor. Kami ang mag-implementer kasi sila yung mga officer kaharap ko ngayon. Sila ang taga-gawa ng circular. Pero the truth is, ako, number one, ang nag-implement. Paano i-implement ang neutralization? Hindi nakapokus sa neutralization, kundi nakapokus kung sino ang target na illegal na hulihin ba or mamatay kasi yun na, may firefighting na ang nangyari. But not totally na nakalagay sa isip namin as non-commissioned officer na nasa field, nasa ground na yun patayin kasi neutralization, Your Honor, Mr. Chair. Kasi kami ang magharap sa korte kung sakali sundin. Maski hindi nalaban, patayin lang kasi neutralization, no. Kaya sinabi ko sa Quadcom Committee, Your Honor, Mr. Chair, na pwede. Sa lahat pwede. Possibility. As long as real trabaho, kung ano talaga yon ang harapin mo, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige, Senator Bato, De La Rosa, will clarify the situation. Meron kang sinabi, Colonel Espino, na pwede. Pwede. Ano mo ibig mo sabihin doon sa pwede? Na pwedeng mamatay? Lahat may possibility, Mr. Chair, Your Honor, kasi sa situation na nandyan, mang daming experience ko for my 28 years. Yeah, pwede mamatay kung ano? Kung lumaban. Oh, yun mo. Example, Klaruhin mo kasi you are living space of doubt na pwede pala. Pwede sa lahat. Pwede kung, yes, kung lumaban. Yun nga sinabi ko, pala, Mr. Chair. Sige, thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Mr. Chair. Colonel, ganito, okay. Kunyari, hindi neutralization yung word na ginamit. Arrest, o ano. Pag lumaban, Ganun pa rin. hindi. Mr. Chair, ganun pa rin. So, okay. Senator Risa, you want to... Salamat kay Mr. Chair. Related dun sa isang puntong binanggit ni Police Lieutenant Colonel Espenido, balik lang kay Attorney Jokno, may pattern naman po bang nakita yung flag related sa mga kaso di umano ng nanlaban? I mean, kapani-paniwala ba na lahat self-defense on the part of the law enforcer yung pagpatay sa mga ito na sinabing nanlaban? Dalawa po yung nakita namin. Unang-una, sa Santa Ana Police Reports na naibigay sa amin, meron silang tinatawag sa PNP na information report. Ito yung report na doon nila nilalagay yung mga information about the suspect galing sa mga informant nila. At this is used pre-operation. Sa mga information reports na nakita namin, nandun na yung salitang immediate apprehension and neutralization of that particular suspect. Second, yung pangalan nila ay sa maraming kaso ay nasa listahan din ng drug watch list for that particular area. And then later on, pagka nag-operate na ang police doon, meron silang report na nanlaban kaya napatay. Nung curious kami po noon, kinompare namin pati yung language, yung mismong wording ng iba't ibang mga police report tungkol sa nanlaban. At yung isang very striking sa amin ay halos identical yung ginamit na salita. Kumbaga parang cut and paste yung mga ginamit na salita. I can provide the committee with copies of these police reports.
Please do, Attorney Chel. Salamat Yes, kayo, Your Mr. Honor. Kung pwede, more than just providing us with a copy, Attorney Jokno, if you can, parang give us a parang memorandum of position paper na inorganize mo na yung observations mo. Yes, doon, Mr. Chair. Para you direct our attention to what you have noticed. Yes, sir. Ito, Colonel Espinido. Mr. Chair, just to respond to the pattern of Senator Riza. Sige, Father, go. Once again, going back to our documents, listening to the narratives of the families, wala po. From the 312 that we have, no one fought back. Ulitin ko po, wala po nanlaban sa kanila. Salamat po. Salamat, po. Father Flavi. yes, go Mr. ahead. Chair, if I may, habang on deck si Father Flavi, and mamaya itatanong ko rin kay Attorney Chel. Father, tama po ba na sedition cases were filed against you? Kasi kaugnay po ito ng banta na hinaharap, hindi lang ng people on the ground, pero yung mga gustong magdepensa sa mga EJK families. Yes po, Mr. Chair, Senator Riza. Salamat, Father. For the record, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may ask a similar question kay Attorney Jokno, kay Attorney Chel.